Okay, hindi kami makalis-alis na pwesto na to. National Harbor. Guys, yan. Ayun, malaking flag. Pa-picture siya dyan. Ayun guys, sobrang lamig na. Sakit na ng mga mukha namin. Oh. Sakit na ng mukha namin. Ayan, National Harbor. Ito yung iconic na ano, tinan mo to. Parang art na ano na to yung. Ayan guys, pagpunta kayo dito sa National Harbor, huwag yung ganito kalamig. Siguro mga summer okay dito. Ayan, tsaka hindi kayo mauubusan ng mga trip dito, mapupuntahan. Mga kainan. Alright, nilakad namin itong Gaylord National Resort and Convention Center. Naninigas na yun ako. Bibig ko. Alright. So, check-in kami dito guys. Alright guys, pasok tayo dito sa Gaylord Hotel. Sa mga 5-star na mga hotel na mga wala ko nag-Miss Universe na dito eh. Tayo dun oh. Pag Christmas maganda, mailaw talaga dito eh. Oo. Sayang din natin sinadya ng Christmas dito. Pero tayo bumaba dyan, may mga ilaw-ilaw sa ano. Ganda ng orchids. Yeah. Ano babe, check-in tayo? Tara. Talaga? Ayan. Yan nyo guys oh. May ganito sa loob ng hotel. Kulit din ang concept eh no. Parang ano, cafe, market, district market, cafe and market. Balik tayo dito sa summer. Yeah. Ayan oh, galing guys oh. Hello babe. Guys, dito kami sa Whole Foods ngayon. Tingin-tingin lang. Bumili kami ng probiotic namin. Ito, ang gaganda ng mga meat dito. Dito kami guys, somewhere here. Dito sa Kentlands, Maryland. So, parang medyo old town feels na ano. Cute na mga butik. Tsaka ang ganda ng weather ngayon. 60s. May feel nyo na yung ano guys, na feel na namin na spring is coming. Kasi 60s na ngayon oh. May naka-shorts na. Kanina may naka-sleeveless. Nakapang-exercise na kanina no. Overdressed na kami. Yoga. Actually naka-ano na nga kami. Naka-hoodie na kami oh. Yan oh. Light sweater. Yun ang ganda rin dito. Spring na. Ang gawa mo. Nagpapakute. Ang gawa mo. Hello guys, dito na naman tayo sa Rio Washingtonian Center. Dito sa Gaithersburg pa to, di ba babe? Yeah. Gaithersburg, Maryland. Aming turf.
So ang topic namin ngayon is mabubuhay ka ba dito as a nurse dito sa Maryland? Yung cost of living, kamusta yung cost of living? Paano may oo. Siyempre kung i-compare mo sa Dati natin, Alabama kung saan tayo galing, mataas talaga yung cost of living dito. Isipin nyo, dati kami, nagbabayad kami ng rent, wala pang $1,000 per hour. Ay, wala pang $1,000 per month. Wala pang $1,000 per month. Tapos, ngayon, almost $2,000. $2,000 na. Parang doble. 2 bedroom, 1.5 bath. Oo, yun dahil sa Alabama. Oo. Wala pang 1,000. Pero kasi, speaking of cost of living, i-consider nyo dapat yung lugar kung anong county, kung nasaan kayo. Makakahanap naman ng mas mga mura-murang ano dito. Rent, apartment. Siyempre depende na lang yun sa lugar. Kung sa lugar na medyo hindi magandang county, you get what you pay for. Kala ko you got. Sige. Tulak kaya kita dyan. So para sa akin, yung take home money mo dito, halos siguro mararamdaman mo naman na mas mataas yung masasave mo dito kasi mas mataas yung rate. Pero kung gusto nyo talaga humataw malapit naman yung Washington DC dito, pwede nyo lang i-train. Marami gumagawa ng ganun, nakatira sa Virginia or dito sa Maryland. Tapos sa DC sila nagwo-work. Siguro kung single ka dito sa Maryland, medyo mahal. Medyo mahal. Kaya naman, depende lang talaga sa lifestyle. Oo, yan, depende sa lifestyle. Ako pala yun. Pag single Magastos ka kasi. Ako pala, pag single ako pumunta dito, magugutom ako. Hindi, joke lang. Hindi ako magugutom kasi pagkain naman lagi kong gustong gastusan At saka malaking factor talaga kapag dalawa kayong nagwo-work. Mag-asawa kayong nagwo-work. Tapos hati kayo sa lahat. Rent, groceries, malaking bagay yun. Feeling ko kahit isang lupa-lupa kayo despite na yung parang parang ano bang tawag doon? Kung husband and wife nag-work as a nurse, maski siguro, ako lang feeling ko lang, correct me if I'm wrong. Maski isang state kayo, feeling ko hindi kita tablan ng maski anong situation ng ng cost of living doon. Minsan yung gasolina parang hindi ko na hindi ko na napapansin kung naaabala ba yung yung budget ko sa gasolina. Ano pa ba yung parang feeling yung mga necessities natin na hindi natin napapansin na may ginagastos pala tayo. O yan, utilities, mga ganun. Parang hindi ganun kamahal. Oo. Ewan ko lang syempre pag may sariling bahay na. Kasas? Tapos ito pa, speaking of bahay, kaya magbahay dito? Sa tingin mo? Oo. Pero of course, sana marami kasing ganito maraming ganito. Kunyari, yung mga kunyari, yung mga nandun sa kinukumpara nila yung mga bahay dun sa mga state na medyo mababa yung cost of living. Yung mga malalaking bahay dun, i-compare nila yung value nun ng bahay na ganun sa bahay sa ibang state na may similar na architecture ng bahay na kinukumpara nila yung value nun. Sabihin natin ganito kasi ang gulo ko mag-explain. sabi natin ganito, yung dun sa kunyari sa Alabama, di ba? Yung bahay doon
Kunyari, 4 bedroom, 3 bathroom. Yun, malaki yun. Sabi natin ang value nun, 500, no? Mga 400 to 500, oo. Tapos, makakakita kayo ng ganong same structure ng bahay, pati yung number of bedroom and bathroom dito sa Maryland. Tapos, makikita nyo, mga $1 million. Bakit ganon kataas? Bakit? Kasi, Hindi naman. di may mga ganon. Mga 800 pataas. Oo. Mga 700. Oo. Pero ang sinasabi ko lang, may iba may compare sila na ganun. Tapos bakit sa ibang state napakamahal? Kasi ano syempre depende na rin yun sa location at saka kung gaano ka yung asenso ng lugar. Mataas na yung mga taxes at saka yung value. Sabihin natin dito yung mga bahay dito na parang ranging from 500 to 700, no, yung mga 3 bedroom. Oo, mga 3 bedroom, 2 bathroom na mga malalaking bahay na rin. So compare mo dun sa Alabama na nasa 300, no. So syempre yung kino-consider mo naman yung value kung saan ka nakatira. Kung yung 700,000 na bahay na yun is ang location nun ay isa sa mga mayayaman na county, tapos maraming mga attraction. Kasi yun talaga, ganun talaga yung value ng isang lugar So yun, sana guys magbabahay kami dito. Kaya tumatanggap na kami ng mga donations. Pero kamusta yung pag-a-adjust mo dito sa Maryland? Okay. So far, so good. Sa work lang ako. May times kasi na sobrang busy talaga, nakakapagod. Siguro dahil day shift na compare nung nasa Alabama na night shift. Hindi masyadong busy. Pero ngayon, sobrang busy, no? Ngayon, lately, sobrang busy. Kasi before, parang hindi pwede sa rehab yung mga bagong Sorry pero parang feeling ko lang, no? Hindi pa sila stable discharge from parang med-surg tapos i-rehab na Tapos sa rehab habang nagpapagaling parang magkaka-acute changes. May mga pasyente pa doon na na feeling nila na parang yung pakiramdam nila ay yung pakiramdam nila nung nag-stroke sila. Lipat na kami ulit, guys. Una ka. Mauna ako. Pero guys, feeling ko hindi lang feeling, no. Alam ko talaga hindi ako magtatagal dito at hanapin ko pa rin kung anong talaga yung para sa akin. Anong talagang anong area yung may alam kong yun na talaga. Hindi naman actually mahirap yung trabaho, no, ng rehab, no. Pero siguro yung pakiramdam ko dito sa mga policies and nila, management nila, parang cannot be sa akin ganun Babe, yard house. Try natin.